May hakbang nga ngayon ang Department of Migrant Workers or ang DMW para maibalik sa pamilya ng mga OFW ang libu-libong mga balikbayan boxes na ipinadala ng mga kapamilya nila OFW sa ibang bansa na hanggang ngayon ay hindi pa dumarating, na nakatenga lang sa customs. At ang marami sa bilang ng mga container ba na nasa customs pa rin hanggang ngayon ay galing sa Makati Express na nabalita na suspendido nga ang kanilang operasyon or ang kanilang permit. Naglunsad ng mas agresibong kampanya ang Department of Migrant Workers para maibalik sa mga pamilyang Pilipino ang libu-libong balikbayan boxes na matagal na naabandona dahil sa kapabayaan ng ilang cargo forwarders. Isang modus na tinawag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na panlilin lang sa OFWs. Si Cherry Light magbabalita. Iginiit ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na matagal nang hinaing ng OFWs ang hindi pagdating ng kanilang mga ipinadalang kahon na kadalasan ay mahabang taon na inipon at pangpasko para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ayon kay Kakdak, 95% na ang delivery accomplishment sa Mindanao at susunod namang tututukan ang libu-libong kahong nakaimbak pa sa Maynila. Kasabay nito inanunsyo ng DMW na magsisimula na silang maglabas ng listahan ng mga mapanlinglang na forwarders upang mabigyang babala ang mga OFW. Tumulong kami together with BOC, Bureau of Customs, pumasok ang DMW. In-endorse sa amin through deeds of donation yung mga boxes by the BOC, so we signed an agreement with the Bureau of Customs. So kami magdi-distribute through an engaged partner service provider. There are two efforts essentially in Mindanao and here in Luzon. Nauna yung Mindanao. Sa detalye ni DMW Assistant Secretary Francisco Ron de Guzman, nasa 2,500 balikbayan boxes ang unang batch na itinurn over ng Bureau of Customs mula sa 12 container na naipit sa Port of Davao. 75% dito ay naihatid na ngayong Nobyembre habang ang nalalabi ay hindi maipadala dahil sa sobrang luma ng address at hindi na makontak ng consignee. Ang iba pa nga ay mula pa noong 2023. Tiniyak ni De Guzman na secured ang mga kahon at nakalagak sa mga regional office ng DMW habang inaalam ang tamang tatanggap. As of the end of October, early November po ay nakapagtalaan na tayo ng delivery rate na 95% delivery rate. Yung pong natitirang 5%, pinipilit pa rin po namin SEC na ma-deliver sa mga consignees o yung mga kamag-anak po ng ating mga kababayang OFW or minsan po yung mismong OFW sender na rin ang makakatanggap noong mga kahon na ito. Inihayag din ng DMW na handa na silang simula ng operasyon para sa susunod na batch mula naman sa Manila Container Port. 4 na container ang nakatakdang i-pull out sa susunod na linggo na target maihatid bago ang Kapaskuhan. Samantala kinumpirma ng DMW na ang suspendidong Makati Express ay may 80 hanggang 90 containers ang hindi naihatid mula pa noong second quarter ng 2025. Hindi lang Makati Express, kundi in the coming days pangangalanan namin yung mga nagka-problema para alam ng mga kababayan natin kung sino yung mga nagka-problema in terms of yung hindi door-to-door door to pier. Hindi dumating di bali sana kung lahat tayo nakatira sa may pier problema kung Manila Pier tapos Mindanao o Visayas ang tinitiran mo di iba mo sa pineno. Ayon pa kay De Guzman, tiniyak ng BOC at Department of Trade and Industry ang mga ahensyang may regulatory power sa forwarders na kanilang iniimbestigahan ang operasyon ng naturang kumpanya at pinabibilis ang paglabas ng naipit na mga kargamento. Pag-utos ng Bureau of Customs sa pagsuspinde sa isang cargo company, yun tinatawag natin Makati Express Cargo Incorporated. Attorney, gusto ko lang tanungin sa inyo, ano ba ang nangyari? Bakit tuluyan na nasuspinde itong Makati Express Cargo? Dahil alam ko pinatawan natin ng 60-day suspension to, no? Opo. Meron ho kasi sila mga shipment ng balikbayan boxes, no? Okay. Factor, the shipment runs to now, nasa mga kulang-kulang 90 containers na po, no? Na mga shipment po lahat to ng balikbayan boxes. Na nung una po, talagang na-abandon nila sa nagka-problema, nagkaroon po ng maraming reklamo. Pumunta naman sila sa aming tanggapan para
para mag-represent po, no, na ayusin nila to at kanilang i-release. So ang on good faith, ang ginawa po ng Bureau of Customs, yung iba pang ginagawa namin paraan, no, tulad po ng pagpoproseso na itong mga balikbayan boxes na to for donation to DMW, para po si DMW naman maipamigay ito sa mga OFWs na may-ari na to, no. Pansamantala namin hinold, no, kasi ho, mas mabilis kung talagang ang magpoproseso at magbabayad at maglalabas ito yung tinatawag nating deconsolidator, which is itong Makati Express. So on faith of their representation ho, na ayusin nila to, at pinagbigyan ho namin sila, no? Para din ho sana mapabilis din yung pamimigay at pag-distribute nito sa mga kababayan nating pamilya ng OFWs. Pero po lumipas po ang mga deadlines na binigay namin sa kanila, pati yung mga extensions ko na hiningi nila, wala naman po silang ginawa. Bagkus lumaki pa ho na lumaki yung problema kasi nagkapatong-patong pa yung demorahe. So, bukod po sa pagtatanggal namin sa kanila ng option na i-process na to at kami na lang alam po ang gagawa nito, sinuspindi na rin po natin sila para hindi na po makapaminsala pa. Halimbawa, attorney, no, dumaan na, natapos na yung 60-day suspension at medyo wala pa rin ginagawa. Anong gagawin natin? Patuloy pa rin ang lisensya nila sa pag-operate? I-revoke po natin sila, pero po yung iba pong in transit na, no? Yes, of course. Na balikbayan boxes, para hindi po malagay sa langanin yung ating mga kababayang ginamit yun para magpadala. At yun naman po ay naipadala nila bago pa nagkaroon ng ganitong problema. Papayagan po nating iproseso nila kung talagang kaya pa nila iproseso. Tama. Pero hindi na rin po kami umaasa, magsasagawa na rin po kami ng mga paghahanda para po maisama na to sa mga deeds donation, no? Na nais naming ibigay sa DMW para po mapamigay ito. Yun lang ho talaga, no? Hingi kami ng pasensya sa ating mga kababayang OFWs. Nag-update naman ho kami, hindi lang ho talaga kasi ganun kabilis din ang mag-donate tayo, no? Maaari po, kung maaari Doc, i-explain ko kung bakit natin kailangan i-donate yan. May nagtatanong po kasi sa amin, hindi ba ho pwedeng ang gawin na lang ng DOC o ng pamahalaan, payagan na lang na ibigay sa kanila yung mga balikbayan shipments nila, no? Yeah, tama. Sige lang po, attorney. Napakadali pong tanong yun, no? Totoo po yun. Sir, kung kami lang ho ang masusunod, kung pamahalaan lang ho natin ang masusunod, gustong-gusto ho namin gawin yun, ibigay na lang namin. Kaya lang po kasi, ito pong pagnenegosyo ng forwarding, opo, may kaakibat po itong mga charges dun po sa private terminal operators. Tama. Ibig sabihin mga private companies po to, no? So habang inaabandon na ho to nitong mga walang pusong mga kumpanya na to, na pinabayaan na lang yung balikbayan boxes na yan, nag-i-incur ho yan ng mga private charges. Yes. Ngayon po, kung hahayaan ho namin yung mga kababayan nating OFW ang magproseso niyan, sila po yung mag-i-incur ng charges na yon na napakalaki po. Naiintindihan ho namin na wala naman ho silang kakayahan na yon. So, ang way po para maikutan natin, no, masamamang sabihin, ang mga pamamaraan po para sa ilalim po ng regulasyon at ng batas, ma-waive itong mga malalaking charges doon sa private companies na ho yun, sa pamamagitan po ng pag-donate na to, itong mga boxes na to, to a government entity. So ang government entity po na na-identify natin, syempre ang Department of Migrant Workers, kasi sila naman po ang may tangan at responsibilidad para pangalagaan ang kapakanan ng ating mga OFWs. At kami naman po yung lubos na nagpapasalamat sa kanila. Alam po namin na biglaan to, wala silang masyadong kakayahan, pero they took that responsibility. Yes, so tulong po ng DMW at ito po nakakatuwa din, ang dami na hong nag-volunteer, no, na mga malalaking freight forwarders, no. So once po ma-donate yan sa DMW, hindi ko lang masabi kasi wala akong pahintulot sa mga pangalan nila. Okay lang, volunteer po sila na po ang magdi-deliver. Yan. Nung mga mga boxes na yan. Tama. Damang-dama ko kayo at Ornia, talagang you feel for the people. Talagang alam ko gusto mo matanggap ng ating kapamilya ang kanilang mga balikbayan boxes. Pero meron tayong proseso dapat sundan. And
kung sabi mo nga, kung pwede lang natin ma-circumvent, gagawin natin lahat ito. Pero talagang medyo may pagpabaya tong forwarder na to, no? Hindi lamang sa Maynila yata, pati sa Cebu at sa Davao ay sila may issue. Tama po ba? Totoo po. Totoo po yun. Ang mahirap po sa mga gantong mga negosyante, nakikita po kasi nila na nagagawa ng paraan ng pamahalaan na kahit na may irresponsibilidad sila sa pag-handle na itong mga box na to, nailalabas natin. So mas lalo hong umaabuso. Kaya nga gagawa na rin kami ng paraan kung paano mapatigil yung kanilang pagnenegosyo kung talagang hindi po maayos. Wala bang sanction, attorney? Wala bang sanction yan? Sa atin, sir, may sanction ho, no? Oh. Ang problema ho natin, yung nan sa ibang bansa, yun po nga kasi ang tumatanggap Tama. Yun ho tumatanggap at pag natanggap na ho nila, kunin yung pera ng mga kababayan natin, bigla na lang ipapadala dito na walang kausap dito. So tapos, wala silang... pagdating ho dito, walang proper coordination ba? Opo, kasi po ang reklamo naman po nung tatanggap dito at magpo-process dito, hindi naman daw po sila binabayaran. Tama so, naman. necessarily, i-abandon na ho nila. So, ganun ho yung nangyayari. May pang-aabuso din ho dun sa kumpanya na nandun sa abroad. Very sad to say, sir, no? Hindi naman ho lahat, pero majority, itinayo din ng mga Pilipino na nandun sa bansang yun, na take advantage sa kapwa nila Pilipino. So, mga foreign, yun sa ibang bansa, ang may-ari din ng mga forwarding company ay kapwa Pinoy, mga kapamilya rin natin. Na doon na rin ho nakatira at gusto na rin magnegosyo na nakita tang negosyo na to. Pero wala pa tayong hindi ko alam. Yes, attorney, wala ba tayong paraan? Halimbawa, kausapin yung foreign or whoever country in origin na yan, ay pwede po natin bigyan din ng warning. Sabihin natin, meron pong kaso itong kumpanyang tumatanggap. Dahil dito lang po tayo may issue. Siyempre, as you would say, yung mga tumatanggap po ng order o yung kliyente, yung mga forwarder sa abroad ang may problema rin po. Meron ba tayong paraan? Meron hong ginagawang paraan ngayon, sir, no? Through the Department of Foreign Affairs and the Department of Migrant Workers. And we'll have to also recognize former chairman of the Committee on OFW's House of Representatives, si Congressman Jude Asidre, no? Yes. For taking the necessary steps po, no? Para po magawa ng paraan na may reklamo itong mga nang-aabuso na to para mo maproteksyonan yung kapakanan ng ating mga OFWs. Ibig sabihin, no, kung dati, no, nagagawa natin na may parang accreditation dun sa pagpapadala natin ng OFWs, ito naman po, nangihingi tayo ng linya na kung saan pwede tayo mag-complain at manghihingi ng remedies, no, dun sa kumpanya kung nasaan tayo nagpapadala ng ating mga OFWs na nag-engage po sa negosyo ng pagpapadala ng balikbayan boxes. Tama. I-declare po kasi nila ang negosyong to bilang impressed with public interest ng Pilipinas. Thank you. Thank you very much, attorney, ha? Mag-follow up kami sa iyo after itong 60-day suspension sa Makati Express. Tingnan natin kung anong nangyari. Sana mag-commit naman sila na ayusin ang mga problema natin dito. Di ba, attorney? Dok, kami po ay mag-update at hingi po kami ng pasensya paumanin ulit sa ating mga kababayan at nangako po kami na ang Bureau of Customs so regular po mag-update sa inyo. Tawagan nyo lang kami, tanongin nyo lang kami at di po namin pababayaan yung mga boxes nyo. I-update po namin kayo sa kada step ng ating proseso hanggang po yan ay makarating sa inyong mga tahanan. Yes. Hanggang ngayon nga, marami ding mga OFW na nagbabahagi ng impormasyon na nagpipick up pa rin daw ang Makati Express sa iba't ibang mga bansa. Sa ngayon guys, ay suspendido ang kanilang operasyon. Sa mga humihingi naman ng tips kung saan daw magandang magpadala ng balikbayan box ngayon, eto guys, ibabahagi ko ang personal kong experience. Sa UMAC EGT Cargo kayo magpadala. Dahil noon pa man hanggang ngayon ay wala pa naman ako nagiging problema sa kanila. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito ng UMAC EGT Cargo ng mga branches nila sa iba't ibang mga bansa.